Ganito pala sa Pilipinas. Siglang kalsada, saganang palengke, at pamayanang... Nahihirapan ang ekonomiya dahil sa inflation. Tumataas ng tumataas ang presyo ng bilihin. Lalong naghihirap at nagkakasakit ang mahihirap. At higit sa lahat, humihina ang natural na kalasag na nagproprotekta sa atin tuwing sakuna. Damay lahat, paikot-ikot ang sakit. Bakit hindi natin balikan ang lupang pinanggalingan natin? Nakakaalarma ang 457 milyong toneladang lupang nasasayang sa ating agrikultura kada taon. Ayon sa Department of Environment and Natural Resources, higit sa 80% na lupain sa bansa ay mayroon na lamang moderate to low levels of soil fertility. Sa madaling salita, malaking bahagi ng ating lupa ang wala sa magandang kondisyon na sustentuhan ang pangangailangan ng mga nakatanim. Pero bago tayo magpatuloy, ano ba ang lupa? Binigyang definisyon ni Hartemink ang lupa bilang living, four-dimensional natural entity na naglalaman ng solids, tubig o hangin. Para sa karaniwang tao, ang lupa ay ang manipis na sapin sa ibabaw ng ating mundo. May iba't ibang pangangailangan ang bawat halaman. Sabihin natin na sa crop requirement ng isang halaman ang 50 calcium. Kung mayroon ng 30 calcium ang lupa mo, mahihirapang lumago ang halaman na yun. At the same time, posible namang mabuhay dito ang ibang halamang may 30 calcium lang na requirement. Sa kabilang dako, malaking papel din ang hawak ng mga macronutrients sa lupa, specifically ang mga primary nutrients na nitrogen, phosphorus at potassium, na mas kilala natin sa pangalang NPK. Sa halaman, macronutrients, these are the nutrients that are needed by high amount. So, ibig sabihin, kailangan nyo ng halaman para mabuhay sila. Kapag wala yung mga macronutrients na yun, hindi sila mabubuhay. Kapag maasim yung lupa mo or kapag masyadong acidic yung lupa mo, yung mga growth ng microorganisms hindi masyadong napopromote. Nalalaman ng mga bilang nito sa pamamagitan ng mga soil test kits na sa mabuting balita, binibenta ng Bureau of Soils and Water Management sa murang halaga, kasabay ang libreng soil analysis para sa iyong lupa. Alam mo ba na sa isang kutsarita na to, may mga nakatirang mas madami pa sa bilang ng tao sa mundo? Importante rin ang mga microbes, fungi at lalo ang bakterya na itinuturing na primary decomposer sa kapaligiran. Sila na ang nagsisilbing natural recycler sa pamamagitan ng pagbubulok ng mga patay na halaman at hayop na ginagawang humus na puno ng sustansya. Yung mga nutrients, yun yung kinakain ng halaman. So, imagine, every time na nagkakaroon ka ng erosion, nawawala yung nutrients, walang nakakain ng halaman mo. Konting porsyento lang naman ang mga nabanggit sa milyon-milyong nakatira sa ating yamang lupa at ang bawat isa rito ay may sari-sariling mga gampanin sa ating mundo. Nakakamangha, diba? Madali mong sabihin kaya nating protektahan ng lupa. Malayo pa itong makamit dahil sa ginagawa natin ngayon. Magawain tulad ng pagpuputol ng mga puno, polusyon, labis na pagpungkal at paggamit ng kemikal at paggawa ng mga gusali at kalsada. Para pang mga domino, sabay ng paghahina nito ang pagkadamay ng lahat ng nakikinabang sa biyaya ng lupa, mula sa mga presyong tumataas, sa mga kabuhayang naglalaho, at sa mga nahihirapang pamayanan. Maraming mga paraan ang mayroon sa pagpapanatili sa kalidad ng lupa. Una yung huwag magtapon ng basura dito. Ano pang ikatatamad mong maghanap ng tamang tapunan? Protektahan ang mga yamang lupa nang maiwasan ang pagkasira nito. Tangkilikin din natin ang paggamit ng mga compost pits. Sa mga komunidad, panatilihing may proper drainage para hindi bahain at ma-erode ang lupa. At higit sa lahat, magtanim ng may alam. Walang masama sa pag-unlad ang pagtingin sa mga ulat ng nakataasang mga noo. Ngunit huwag nating kalimutan na yumuko sa nagbigay pundasyon sa ating mamuhay. Dahil baka hindi na natin namalayan na wala na pala tayo ng tatapakang lupa.